Colossians chapter 2 verses 1 to 10. Salitan po tayo, ako sa verse 1, kayo po sa verse 2, and we will meet at verse 10. The Bible tells us, verse 1, "For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh." In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. Rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sabay-sabay po tayo, verse 10. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Let us pray. Ama namin Diyos, salamat po sa pagbabasa ng banal salita. Thank you so much for this opportunity again to preach your word, to preach nothing but your word. And as I teach your word, kayo po ang makita, kayo po mag-glorify, kayo po maitaas. If anything, if any glory will come to me, Lord, let it be redounded to you. Wala pong kahit na anong bagay that I am worth, but that Christ may be all in all. Salamat po sa opportunity again na makapagsalita. Thank you, even though it's a great blessing na kahit po, in spite na meron po kaming kalamidad ngayon, ay marami pong mga kapatiran ang nandirito po ngayon, ready to receive thy word, and I pray na ganun po ang kanila po talagang nasa puso. To be here, not just to be here for the sake of being here, but because they love thee and they want to hear from thee this morning. Thank you so much, O God. In Christ name we pray. Amen. And amen. Tayo po ay makakaupo. So we will continue. Okay, we will continue. HDMI. Sana siya? Mahina yung signal. Weak. Wait lang. Oops. Where are you, my friend? Ay, mahina talaga signal kasi di nakasaksak eh. Okay. Oops. Sana siya? Kailan natin po siya, no? Na-delay kasi binagyo din to eh. Uy, ba't iyan ang nakita? Ayun. Ayun, okay. Okay. So, as we start, mga kapatid, again, on our study, binasa ko po sa inyo, binasa natin yung Colossians chapter number 2. But I want to bring your attention muna sa verse number 2 ng ating pong binasa. Sabi ni Apostle Paul, meron siyang conflict. Sabi niya, verse number 1, I would that ye knew what great conflict I have for you and for them at Laodicea. Okay? Saan nagmula yung conflict na ito? Sa verse number 1, may kita po natin, sinabi ni Apostle Paul, for as many as have not seen my face in the flesh. The Apostle Paul is not interested or hindi siya satisfied na alam niya lang na may mananampalataya sa isang lugar at di niya pupuntahan. Okay? Gusto niya that he is there. Gusto niya ma-meet sila face to face. Amen. In the same way, kahit po sa ating panahon ngayon, it is a good practice. Okay, may feedback. Okay. It is a good practice na tayo po ay nagpe-face to face. Sa isang book na aking nabasa, may nakalagay sa book na yon, sabi, there is something sa pag-meet together
na hindi mo makuha kapag online lang. Kapag manood ka lang, oh yes, napanood mong service, yes, napanood mong preaching, yes, umawit ka, online. Pero iba pa rin yung face-to-face. And the Apostle Paul telling them in verse number 1, meron akong conflict, great conflict, para sa inyo, for them at Laodicea at maging sa inyo, for as many as have not seen my face in the flesh. His desire and his prayer is found in verse number 2. Ano po yung desire ni Apostle Paul? Ano po yung gusto niya mangyari? That their hearts might be comforted, being knit together in love, listen, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. In the same way, mga kapatid, even sa ating panahon ngayon, that is also my desire and my prayer, na tayo pong lahat ay umabot doon sa sinasabi ng Bible, full assurance of understanding. Full assurance of understanding. Okay? At maraming nagtuturo ngayon, hindi umabot sa full assurance. Saan sila umabot? False assurance. Bakit? Because they fail, first of all, to acknowledge, sabi ng verse number 2, the mystery of God. Nag-fail sila, hindi nila ina-acknowledge tong mga bagay na ito, mga kapatid, yung ating pinag-aaralan even last week. Hindi nila gusto na intindihin, hindi nila gustong aralin, and for them, may kita nyo sa verse number 8, okay? Sa verse number 8, they are satisfied with the tradition of men. Sila ay okay na sila. Kumbaga, kung anong natutunan nila, anong napasa sa kanila, what they have received mula sa tao na hindi naman talaga Bible-based na pinag-aralan ng salita ng Diyos, they are satisfied with that. And therefore, anong ginagawa nun? Sa verse number 8, spoil you. Yun yung result. Kapag hindi natin naaral ang Bible the way that God wants it to be studied, mga kapatid, sa verse number 8, the result will be spoiling. Alam natin yung word na spoil. Sa modern times, pag sinabi mong spoil, pag in-spoil yung bata, ibig sabihin, ibigay mo lahat ng gusto niya. Tama? Lahat ng gusto niya, lahat ng ipabili niya, bilin mo. Spoil. Pero, ang spoil sa Bible, mga kapatid, mga kaibigan, the spoil in the Word of God also speaks of sa gera. Sa gera, kapag natalo ng isang bansa, yung isang bansa o yung isang grupo ng army and another group of armies, spoiling means kung ano mang meron yung kalaban nila at nagapi nila yung kalaban nila, sasamsamin nila yon. That is spoiling. Okay? Ibig sabihin, kapag yung bagay, natalo nila, okay, Group A, natalo yung Group B, ano mang meron ng Group B, kukunin ni Group A. That is spoil. And the tradition of men, what that does, anong ginagawa ng tradition of men? It spoil the believers. At saan ini-spoil ang believers? Of Christ. Ninanakaw si Kristo sa mga mananampalataya. Okay, yun po yung nangyayari. Nakita nyo kung anong verse number 10, ano si Kristo sa atin? Kompleto tayo sa Kanya. Ye are complete in Him. Verse number 9, in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Verse 3, in whom, in Christ, are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Amen. So, kapag ang tao, naturuan siya ng mali, according to verse number 8, philosophies, tradition of men, rudiments of the world, yun lang ang tinuturo sa kanya, na-miss niya si Kristo. Na-miss niya yung riches na kay Kristo. Okay? Na-miss. The reason why we are studying the book and we are doing it the way we are doing it, mga kapatid, para tayo hindi spoiled of Christ. So that we will know Christ, that we will know Him and we will worship Him the way He is, at makilala natin siya, sabi ng verse number 10, the head of all principality and power. Yung implication, mga kapatid, na si Kristo yung ating head, napakabigat po nun. Napakabigat yung implication kung bakit siya yung ating ulo. Christ as the head and we are the body, mga kapatid. Hindi lamang head si Kristo ng body of Christ. He is the head, sabi ng verse number 10, of all principality and power. What an authority! What a position! It is way up, above, far above all heavens.
At yun yung ating Lord na pinaglingkuran. Amen. Nandiyan po tayo? We are studying these things as stewards of the mysteries. Kasi gusto natin, verse number 2, we will have that full assurance of understanding. At paano dinidescribe ni Apostle Paul yung full assurance of understanding? To the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. Question. Have you already acknowledged the mystery? Na-acknowledge na ba natin yung mystery? And if not, yun yung prayer ng preacher. Yun yung prayer even the Apostle Paul. His prayer ay yung hearts nila might be comforted, being knit together in love, unto all riches of the full assurance of understanding. It is one thing to memorize ang isang bagay. It is another thing to understand it. Okay? Ang pagkakaiba, mga kapatid, kapag minemorize mo lang yung konsepto at di mo talaga naiintindihan, okay? Maari mo pwede mong maipasa ang test, pero hindi mo naintindihan bakit yun yung tamang sagot. Kaya mo namang sauluhin yung formula eh. Kaya mo namang magsulat-sulat dyan, X, Y, Z, to the power of P, okay? Lahat ng mga yan, sa mathematics, kaya mong gawin. Pero those who understand those concepts, ang kayang mag-apply nito sa tunay na buhay. Sila'y nakakagawa ng robot. Sila'y nakakagawa ng mga electronics. Sila'y nakakagawa ng computer. Because they understand. Pero kapag ang meron ka lang is theory, kapag ang meron ka lang ay head knowledge, you could not translate that to the real life. The same way, mga kapatid, pagdating sa mystery. We might have a shallow knowledge about the mystery. Ay, mystery. Alam ko na yan. Kung alam mo yan at naintindihan mo yan, dapat nakikita na yan sa buhay mo. Dapat nakikita na yan sa buhay ko. Because the mystery, as we are discussing, mga kapatid, is a very, very important doctrine that if the believer understand the mysteries, okay? Malaki na ang maging tulong nito paglilingkod natin sa Panginoon. Nagkanta tayo, find us faithful. You know what? If you don't know the mysteries, you cannot be faithful. Why? Bigyan mo. 1 Corinthians 4. As we are studying, 1 Corinthians 4. First Corinthians 4, 1 to 2. 1 Corinthians chapter 4, verses 1 to 2. Andiyan po tayo. Sabi niya, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Kung ano yung pinagkatiwala sa atin, dun yung faithfulness. Otherwise, kung hindi ka maging faithful to what is entrusted to thee, you are unfaithful. Hindi ka matapat. Okay? At ito yung pinagkatiwala sa mga mananampalataya, these things, these mysteries. Kasi mga doktrina po ito. Kapag sinabi nating mysteries, mga kapatid, sa Bible, especially in Pauline epistles, doktrina po yan. Teachings, mga katuruan, na kailangan maintindihan mo, na kailangan tanggapin mo, at kailangan tayuan mo. So that ang resulta sa Ephesians chapter 4, punta po tayo muna doon. I'm giving you an introduction again in line of these things. Ephesians chapter 4, so that you will appreciate and bakit ba ito yung pinag-aaralan namin? Ephesians chapter 4, simulan ko sa verse 12. I hope you are familiar with these verses as we have tackled these things from months past. Okay, sabi niya, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a what? Nandiyan po kayo sa Bible niyo?
Ano sabi? Unto a perfect man. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Verse 14, anong magiging result? If we have reached that, kung tayo ay umabot doon unto a perfect man, the measure of the stature of the fullness of Christ, ano yung physical manifestation? Ano yung proof? That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Let me tell you, mga kaibigan, mga kapatid, words are very important and powerful. Napaka-makapangyarihan ng salita. And if you will be taught wrong, napakahirap nun. Dahil if you know, kung ang alam mo ay mali, ang gagawin mo ay mali. If what you know is wrong, you will do wrong. You will apply it wrongly, and it will not glorify God. Hindi siya makaglorify sa Panginoon. Nakita niyo yung verse number 14, again, I want to bring to your attention. Kaya po tayo nasa church. Kaya po tayo nandirito every Sunday. And every time na merong opportunity, we should come. And also, we will have our anniversary conference, November 28 to 30. That is just 3 weeks, no? Remove mula sa araw na ito. Kasi gusto natin, mga kapatid, mag-grow. To grow up into Christ. Para maunawaan pa natin ang salita ng Diyos na much better so that we could serve the Lord more and rightly. Mapaglingkuran natin siya ng tama, mapaglingkuran natin siya maging masigasig tayo on the things of God. But also in verse number 14, nakita nyo yung implication, para tayo ay hindi na maging mga bata. Children. And what is Paul, anong sinasabi ni Paul kapag sinabi niya na that we henceforth be no more children? Sabi niya doon sa 1 Corinthians, tama, when I was a child, I spake as a child. I thought as a child. I understood as a child. But when I became a man, I put away childish things. And many believers, yes, ito po mga kapatid, this is true. Okay? We might be mature in earthly things, but we are still immature in the things of God. Pwede tayong mature sa mga bagay ng sanlibutan. Alam na natin. Why? Because we are of age. Meron na tayong edad. Pagdating, marami na rin tayong naranasan. And those experiences bring about wisdom sa buhay. But the things of God, mga kapatid, yung mga bagay ng Diyos, okay? Maturity, pagdating sa bagay na ito, pwede tayong may edad pagdating sa ating flesh, but our spiritual being is still a child. Pwede po yun. Hanggang ngayon, bata pa rin tayo. Bakit? Hindi ka makadepensa kung anong pinaniwalaan mo. Diyan po tayo. Pag may mag-share sa'yo, baka ikaw ay madala pa. Kapag merong nagyaya sa'yo sa ibang simbahan at tinuturuan ka tungkol sa Bible, sabihin mo, ay, totoo yan. Pero ang tinuro na pala sa'yo, mali. Okay? That is a mark of a child. Because a child, bigyan mo ng candy, lapit na sa'yo ang bata. Tama po ba? And that is our desire, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness. Let me warn you, mga kaibigan, mga kapatid, hindi lahat na nagtuturo ng Bible ay tinuturo ang Bible ng tama. Hindi lahat. Not everyone who teaches the Bible aright. At kaya nga sinabi na dito sa verse number 14, every wind of doctrine. Iba-iba yan. May mga katuruan. Yes, gumagamit ng Biblia. Yes, nagbabasa ng Bible. Yes, may verse. Pero that doesn't mean that that is the truth para sa ating panahon. Preacher, paano pala? Paano pala kami makadiscern? Paano pala namin malaman? Paano pala namin maintindihan? Yun ang sinasabi niya sa Colossians, yung binasa natin sa umpisa. To the full assurance of understanding.
Kapag may kaunawaan ka, kapag naiintindihan mo, hindi ka madadaya kahit paikot-ikutin ka pa. If you understand your topic, your subject, kung naintindihan mo what is given to thee, kahit paikot-ikutin ka, hindi ka na niya madala. Kahit ano pang versikulo ang paikot-ikot niya sa'yo, hindi ka niya madadala. Kahit sabihin niya sa'yo na elect ka from the foundation of the world, masagot mo siya according to the Bible. Why? Kasi nag-aral ka. Kasi nag-give heed ka. Kasi nakinig ka. Kapag nagturo ng Bible, pag tinuruan ka ng salita ng Diyos. Pero, kung tayo hanggang ngayon, we don't have that appetite to learn the Word of God, nakakalungkot yun, kaibigan, kapatid. That is a sad thing. Okay? Wala tayong appetite on the things of God. When Jesus Christ said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." So, continue tayo sa ating pag-aaral. This is a review from last week, mga kapatid. So, binigay ko po sa inyo that a steward is someone, dito sa mga definition na to, employed in great families to manage the domestic concerns, superintend the other servants, collect the rents or income, keep the accounts. Okay? An officer of state, yan. In colleges, an officer who provides food. Verse number 4, in a ship of war, distribute provision. In scripture and theology, a minister of Christ, whose duty is to dispense the provisions of the gospel, to preach its doctrine, and to administer its ordinances. Okay? So, tayo, like the Apostle Paul, is a steward. We are stewards. Katiwala po tayo. At meron sa ating pinagkatiwala. Ano yun? Ang pinagkatiwala sa iyo, doktrina. What is entrusted to us are doctrines. What is entrusted to you are doctrines. To me are doctrines. Okay. Kapag tinanong tayo, anong doktrina mo, anong pinaniwalaan mo, dapat po alam natin ang isagot. Dapat nakakasagot tayo. Ay, nagsisimba kami doon sa church na yon. Ano ang pinaniwalaan nila? Naniwala sila sa Bible. Mga kapatid, hindi na sapat yung sagot na yan sa ating panahon. Why? Kasi lahat naniwala sa Bible. Ang Katoliko naniwala sa Bible. Ang Iglesia naniwala sa Bible. Ang Church of Christ naniwala sa Bible. Ang Mormons, dala-dala ang pangalan ni Jesucristo. Do you know? Can you say na sila ay cults? Can you stand on that? Pwede mo ba sabihin na yung mga yan, kulto sila? O hindi mo kayang sabihin? Ba't di mo kayang sabihin? Maybe you are not yet persuaded by the Bible o yung mga tinuturo sa salita ng Diyos. Wrong doctrine will lead you to hell. Wrong doctrines will lead you to hell. Tandaan po natin yan. At kapag mali ang sinandigan mo, mali ang sinaligan mo ng iyong pananampalataya, impyerno po yun. Yun po ang consequence. Hindi ba nakakatakot yun? It is so. Sipin mo, yung pinakamasakit sa lahat, mga kapatid, yung muntik nang naligtas eh. Yung muntik na talagang maligtas. Isipin mo, sa mga simbahan na yan, si Kristo, nakikita pa nga nila, nakapako pa eh. Pero they miss Christ. Amen. Because they trusted in their works. Nagtitiwala sila sa kanilang gawa. Their sacraments, their baptism, yung kung ano yung kaya nilang gawin para sa Diyos, yan yung kanila pong ino-offer. Yes, si Kristo Savior, pero sila yung katulong ni Kristong iligtas ang kanilang sarili. Yan ang sinasabi ko po sa inyo that will spoil you of Christ. The traditions of men. Nakakalungkot, pero that's reality. No, what is entrusted to thee? What is your doctrine? Anong doktrina mo? Anong dala-dala mong turo? Preacher, gusto ko lang kasi umaten lang. Gusto ko lang kasi makinig lang ng Word of God. Walang problema. Amen. That's why we have a church as well. So that you could listen to the Word of God. Pero nandito tayo, why? Kasi nga, gera ito eh. There's a war ongoing, and you must be equipped as soldiers. Kaya, pag wala kang bala,
Sinabihan ka, ito ang turo nila, sabihin mo na lang, we respect you. Yes, you respect them. But don't you care about their souls? Wala ba tayong pakialam sa mga tao mapapahamak? Wala ba tayong pakialam sa mga tao na mapupunta sa impyerno? Because they are believing a wrong gospel? Will you just be blind and deaf doon sa kanila pong pangangailangan? Amen. Are you still there? Diyan po tayo. Kaya importante nag-aaral tayo ng Bible. Kaya importante nagbibigay tayo ng attention. Bakit? Para meron ka ring maligtas. Yes, sabihin natin si Kristo ang tagapagligtas, pero ikaw yung gamitin eh. Ako yung gamitin eh. Yung kakilala mo, yung kakilala ko, di naman magkakilala lahat. So ibig sabihin, ikaw yung gamitin ng Diyos para makapakinig siya ng salita ng Diyos. Tayo yung gamitin ng Diyos para makapakinig sila. Amen. Napakahalaga po ng doktrina. Know what is entrusted to thee. Ano bang pinagkatiwala sa atin? Yun yung verse natin last time. Ano po? Binasa na natin din kanina. Now, anong pinagkatiwala sa atin? Hindi carnal provision. Ang pinagkatiwala sa atin, hindi mga pagkain. Kagaya doon sa example, hindi mga damit. No? Pinagkatiwala sa atin katotohanan. Spiritual truths. As such, we ought to know these truths well. Like a good steward who records and manage the affairs of his stewardship. Alam niya yung accounts, inventory, supply. Alam niya. Because he is a good manager, he knows how to adjust to the needs of the household. As stewards of the mysteries, we ought to know how to properly utilize and distribute these truths to the household of God. And by the way, first of all, hindi ka na lang lalayo. Responsibilidad natin yung sarili nating pamilya. Amen. So kung nagtatanong ka, sinong dapat kong sharean? Sino yung dapat kong bahaginan? E di yung family natin. Unang-una. Yung kasama natin sa bahay, unang-una. They must know these things. Kailangan maintindihan nila itong mga bagay na ito. Why? Because this is our stewardship. Ito yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mysteries or these truths correspond to specific aspect. May mga aspeto ng buhay Kristiyano na na-address nung bawat isa na iyon. Kagaya nung pinag-aral natin last time, which will be studied again. As we are about to see, yung mga mysteries ay doktrina po, teaching po, katuruan po sila para sa atin, para sa church. The entirety of the church is fundamentally different than that of Israel. Iba po ang church sa Israel. Ganun kasimple. We are not Israel, but we are in Christ. Amen. We are not Jews, but we are in Christ. And we are saved by the grace of God. Diyan po tayo? Okay? So, mayroong malaki, may kaibahan yung pagiging isang part ng church at pagiging isang Israelita. Merong pagkakaiba po yung dalawa na yon. As I discussed last week about these things, punta tayo dyan sa text, Ephesians chapter 6. I just want to emphasize this sapagkat ito yung context na nakita natin yung term na mystery of the gospel. Ephesians 6, verse 19. Sabi niya, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Nakita niyo po, yung context kung saan nailagay o nakita natin yung term na mystery of the gospel, si Apostle Paul ay nagpipray sa Diyos, si Apostle Paul ay nagpipray sa Father na mabigyan siya, even, verse number 19, ng boldness, ng katapangan. Para saan? To make known what is the mystery of the gospel. Mga kapatid, hindi po madali mag-share ng gospel. Tama? Hindi po madali. Kung minsan nakakahiya. Minsan, yan yung mga struggle natin eh. Minsan nahihiya tayo. Minsan, iniisip natin yung isipin ng iba tungkol sa atin. Kapag mag-share tayo.
Minsan, natatakot naman tayong magkamali din kung ano sabihin natin, kaya di natin ginagawa. Meron tayong mga reservations. Pero let me tell you, sabi niya, verse number 20, tingnan nyo, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Hindi ba yan ang isa? That term, ambassador, that is one of our titles or our responsibility bilang mananampalataya. Ano yun? Ambassadors of Christ or for Christ. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Yes, malamig, no? Maganda pag malamig. Kasi malamig. Pag mainit naman, init na init din tayo. Okay? So, okay lang yung malamig. Nakita natin verse number 20, sinabi ni Apostle Paul, I am, sabi niya, for which I am an ambassador in bonds. Bilang ambassador, we are representatives. Lahat po tayo representative ni Kristo. Are you saved? If you are saved, you are also an ambassador for Christ. Ano ibig sabihin ng preacher? Dapat. Ibig sabihin, ako, ikaw, lahat tayo, lahat ng saved, should be witnesses of Christ. Lahat tayo dapat gamitin ng Panginoon para ibahagi ang kanyang ebanghelyo. To make known the mystery of the gospel. Para malaman nila yung paraan para ang isang tao maligtas mula sa kanyang kasalanan at mula sa kapahamakan sa impyerno. Preacher, hindi ako magaling magsalita. Preacher, hindi ako, yung pagsasalita ko pautal-utal. Preacher, hindi ko alam ang sasabihin. There are many excuses that you could say. Napakadami to name. Amen. You could invent all kinds of excuses. We could invent all kinds of excuses. Pero it is our responsibility. Amen. One thing about these things. Dahil po iba-iba tayo, every part has a measure. Ibig sabihin, meron kang strengths, saka meron kang weaknesses. Tama po ba? Doon tayo malakas, okay tayo doon, meron tayong mahina tayo doon. Meron sa atin, kaya magsalita sa maraming tao, meron naman, kaya niya one-on-one lang. Meron naman, kaya niya, track siya. Anyway, by all means, mga kapatid, just be willing to be used of God. Oh, sabihin natin, di ka makapagsalita sa maraming tao. No problem. Kung hindi ka malakas ang loob sa maraming tao, no problem. Pero yung kaya mong gawin, ginagawa mo ba? I believe anyone, ako dati talagang hiyang-hiya ako. Ewan ko ba, dati hiyang-hiya ako. Ngayon yata wala na akong hiya. Dati, nagbibigay ako ng tracts nung nasa high school pa ako. Pero matindi. Bakit, preacher? Lumalabang kami noon sa regional yata yun, something. Tagisan ng Talino. Sa parang Pampanga. Okay. So punta kami doon. Pero may dala akong tracts. At hindi ako nag-aabot ng tracts. Meron silang mga ang tawag doon? Yung sa mga trabaho din po. Yung mga laker. Hinuhulog ko doon. Kasi hindi man nila nakita. At least pag, mabasa nila. Diba? So, anong point mo, preacher? Lahat tayo, nahihiya tayo eh. Lahat tayo, may takot. But that doesn't mean, and that doesn't hinder us, na merong binigay sa iyong responsibilidad ng Diyos, kasi yun din ang nagligtas sa iyo. Amen. At ayaw mo bang ipamahagi yung mensahe na nagligtas sa iyo? Ayaw mo bang ipamahagi yung mensahe na kung saan tayo sa biyaya ng Panginoon ay nagkamit ng buhay na walang hanggan? So we should be excited, mga kapatid. So, sabihin nyo kay Sister Jaya, Sir Jaya, bigyan mo nga ako ng truck 100. Oh, printan mo ako. Magbigay siya sa iyo para mapilitan siya mag-print. Oh. So, kailangan, 'di ba, manghingi lang tayo, mabigyan tayo. Bakit? Para maging partaker tayo. Tingnan mo si Apostle Paul, nasa kulungan na eh. Nakita, sabi niya,
Sabi niya, verse number 20, I am an ambassador in bonds. Ibig sabihin nun, nasa bandage siya, nakakulong siya, nasa kulungan siya. Kahit nasa kulungan siya, hindi siya napigilan magsalita. Bakit? Kahit sa kulungan, may kailangan ng salvation eh. Kahit mga tao sa kulungan, kailangan nila ng buhay na walang hanggan. So that doesn't hinder the apostle to continue his ministry and his ambassadorship kahit siya pa ay pinusasaan. Mga kapatid, sa palagay ko sa panahon natin ngayon, hindi tayo aabot sa posas. Amen. Hindi po pusasan yung mga Kristiyano, hindi siguro tayo abot dyan sa panahon natin ngayon sa Pilipinas. Pero bakit parang nakaposas tayo at hindi natin ma-share ang gospel sa iba? What's our problem? Saan tayo nagkaroon ng problema? Maybe we are too much comfortable with our day-to-day lives that we forget meron tayong kailangan gawin. Meron tayong responsibilidad before our Savior. Nandiyan pa po tayo? Amen. Hindi po ba worthy ang Panginoon? He is. Punta tayo, Colossians. Colossians 1. Okay? Colossians 1. Tignan nyo, verse 16. Verse 16. For by Him were all things created. Sa pamagitan nino, ni Kristo. Siya yung context po dyan, mga kapatid. Verse 14, may kita mo. Redemption through His blood. Sino ba yung nagtigis ng dugo niya? Sino ba yung nag-sacrifice? Jesus Christ. Verse 15, image of the invisible God. Sino ba yon? Jesus Christ. So verse 16, Jesus Christ pa rin. By Him, by Christ, were all things created. Sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng bagay ay nalikha. Na nasaan? Nasa langit, nasa lupa. Nasaan tayo? Iba nasa bahay na. Nandito ang katawan, pero ang isip niya sa bahay na. Pero, nasaan tayo? Nasa lupa. Sabi niya, in earth. Okay? Visible and invisible. Merong mga kapatiran na visible. Merong mga kapatiran na invisible. Okay? But, ang point dyan, merong mga bagay nilikhaan Diyos, hindi nakikita ng mata natin. Whether they be thrones, dominions, principalities, or powers, all things were created by Him. Tama? Tama po ba yun? Could you amen that? Could you amen na lahat ng bagay nilikha niya? At para saan? If it is created by Him, para saan yun? And for Him. We should acknowledge, mga kapatid, na yung buhay natin para sa Panginoon. Hindi para sa akin. Minsan, kaya tayo nahiya, kaya tayo natakot na i-share yung gospel kasi iniisip natin yung reputasyon natin. Anong mangyari sa akin? Anong isipin nila? Isipin nila ganito ako, isipin nila ganyan ako. Mas mainam na isipin ng ibang tao sa'yo na relihiyoso ka kaysa isipin nila sa'yo na wala lang. Nag-church ka. Pero dapat si Kristo, sabihin mo din. Amen. Sabihin mo din. Meron ngang isang kwento na sa libro nabasa ko, meron daw empleyado na nasave. Nasave siya. Nasave yung empleyado. Tapos, kinausap niya yung boss niya kasi parang sasyaran niya yung boss niya. Ano siya eh? Nasave siya eh. So sabi niya, sa boss niya, ganto-ganto. Ay, sabi ng boss niya, salamat sa Panginoon, parang ganyan. Praise God, nasave ka. Tagal na kita pinagpipray. Sabi niya, ha? Bakit? Paano matagal na pa nagpipray? Akala ko nga hindi ka save eh. Save na pala yung boss. Akala ko hindi ka save kasi hindi mo man sa akin shinare yung gospel. No? At sabi niya pa, ikaw pa nga ang dahilan kung bakit di ako naniniwala sa gospel eh. Bakit? Kasi yung buhay mo napakalinis. Akala ko yung pagiging malinis mong buhay dahil sa'yo. Dahil sa'yo lang. Hindi yung pala, dahil kay Kristo. So, naging hindrance patuloy. No? So, mga kapatid, hindi masama na ang ating pag-share ng gospel, ipakita natin sa buhay natin. Pero wag dapat tayo maging pipi sa kung anong dala nating mensahe. Kasi baka isipin na iba, kaya ka ganyan, dahil mabuting tao ka lang.
Pero hindi nila alam ang sekreto mo talaga si Kristo. Amen. Naging hindrance patuloy. Pwede pala yun, no? Yung pagiging pipi natin sa pagbabahagi ng ebanghelyo ay naging kaharangan pa para maniwala ang iba. Kasi inisip nila, itong tao na to, hindi naman kailangan si Kristo, pero okay naman siya. Diba? Pero mga kapatid, tandaan natin, all things were created by Him and for Him. Para po sa Kanya. The reason why niligtas ka niya, may purpose. Amen. May purpose ang Diyos kung bakit niya tayo niligtas. Meron pa mga tao na kailangan mabahaginan. Meron pa mga tao na kailangan makapakinig. And by the way, mga kapatid, pag tayo kinuha ng Panginoon, tapos na rin naman lahat ng problema natin. Amen. Praise God. So, we just need to press on, to be faithful sa mga bagay na to. Yung mystery of the gospel, sinasabi ni Apostle Paul about justification. Pag binasa mo Ephesians 1, Ephesians 2, Ephesians 3, may kita mo doon paano yung gospel. Okay, punta na natin para hindi tayo nagsasalita sa hangin. Ephesians 3. Ephesians 3. Anong connection? Bakit sinabihan na may yung gospel, may mystery? Mystery of the gospel. Ephesians 3:1. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word. Kanino binigay? To Paul. Para kanino? To the Gentiles. Tama? You word. Okay? Verse 3. How that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Whereby when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Paano natin maintindihan? What's the way to understand? When ye read. When ye read. Napakasimple, ano? Pero, kailan huling beses tayo nagbasa talaga ng Bible? When was the last time na nagbasa tayo ng Bible? Okay? Iba po yung nagbasa sa sinulyapan yung Bible tapos pumikit na. Babasa akong Bible. Amen. Okay, iba yon. When was the last time we have read the Bible? Amen. Okay, minsan ako rin makundik sa ganito eh. Diba? Bakit? Kasi mas mabilis pa tayo, mas marami pa tayong alam na latest sa news feed natin kaysa sa Word of God. Mas marami pa tayong alam na pangyayari sa sanlibutan, pangyayari sa kapitbahay, pangyayari sa Pilipinas. Amen. Kaysa sa Word of God, where, kung naniwala talaga tayo sa sinabi ng Panginoong Yesus na hindi mabuhay ang tao sa tinapay lang, dapat araw-arawin mo pala yan. Provision yan eh. Tama po ba? Whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men. Sa ibang panahon, sa ibang mga siglo, no? Other ages was not made known unto the sons of men, as it is now. Okay? Now revealed. Yung during, simula nung time ni Paul, now revealed unto his apostles and prophets by the Spirit. Ano yung mystery? Verse 6. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Amen. Nakita niyo yung mystery of the gospel? How that ang isang hentil na katulad ko, kapag babasahin mo, kapag naintindihan mo yung history na without hope and without God, ang isang Gentiles in the Old Testament, wala talagang pag-asa, walang Diyos eh. Okay? Kapag naintindihan mo yon at makita mo yung chapter 3 verse 6 na ang isang hintil maging partaker sa pamamagitan ng gospel, that's the mystery of the gospel. How a Gentile na walang posisyon, na walang standing sa Diyos, ay magiging parte ng isang katawan na walang distinction. Kahit Hudyo ka, hintil ka, pantay tayo kay Kristo.
Mystery po yun. Hindi po yun alam sa lumang tipan. Wala pong prophecy from the Old Testament na sinabi, okay, ito yung sinasabi ni Paul eh. Walang prophecy sa Old Testament na nagkiklaim or nagsasabi na kapag naniwala ang isang tao, when someone believed the gospel, maging part siya ng body of Christ. Walang ganon. When someone believed, okay, when somebody believed, Jew man siya, Jew or Gentile man siya, magiging part siya ng body of Christ, na sa body of Christ, wala na. No Jew. Neither Jew nor Gentile. Ano ibig sabihin, preacher? Naniwala nga siya, Hudyo siya. So kapag naniwala siya, naging part siya ng body, Hudyo pa rin siya. Mga kapatid, physically Hudyo siya. Pero standing sa Diyos, wala na yon. Walang hierarchy sa body of Christ na, ganito, no? Head, Kristo. Hudyo, Hentil, walang ganon. Okay? Sa body of Christ, si Kristo yung head. Lahat tayo, body. Pantay-pantay. Walang mas mataas, walang mas, siya lang ang mas mataas sa atin. Yung ulo ng body. Christ as the head of the church, siya yung mataas. Tayo, Jew or Gentile, sa panahon natin ngayon, when they believe the gospel, hindi porket Hudyo sila, mas mataas ang blessing nila, no. Kasi we share riches in Christ, lahat tayo doon. Saan nagkakaiba? Pero mayroong pagkakaiba sa judgment seat of Christ kasi i-judge na tayo doon according to our works. Okay. Pero positionally, hindi mas ligtas ang Hudyo sa atin. Kapag tayo naniwala sa gospel, pag sila naniwala sa gospel, we have the same Lord. We have the same eternal life. We are justified. We are atoned. Sa para-parehas lang. Walang mas mataas doon. Saan magkakaiba? Rewards. Okay? Rewards nagkaiba. Pero, pag pinag-usapan natin spiritual position, walang mas mataas doon. Hindi mas ligtas siya sa akin, mas ligtas ka sa kanya. No, parehas lang. Pantay lang. Sa lumang tipan, mga kapatid, ano yung mga doesn't exist. Yung katotohanan tungkol dito, wala sa Old Testament. Kaya sinabi ni Paul dito sa chapter 3, which in other ages was not made known unto the sons of men. Do you follow? Was not made known unto the sons of men. As it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit. Alam mo? Preacher, bakit mo ba ito tinuturo? Anong kahalagaan? Anong significance? Bakit mo tinuturo ito? Do you know why? The reason, kaya clear. Diyan po kayo? The reason why clear ang presentation natin ng gospel, dahil po yun sa mystery. Kapag tinanggal mo yung kaunawaan natin sa mystery, halo-halo ang gospel natin. The reason why we are preaching the gospel without works, the reason why we are preaching the gospel of grace, the reason why we are preaching the gospel na maniwala ka lang, ligtas ka na, dahil yun sa mystery. Tanggalin mo ang mystery, walang ganon. Tanggalin mo ang mystery, ang ituro ko na sa inyo, magtiis kayo hanggang wakas. Tanggalin nyo ang mystery, ang turo ko sa inyo, he that believeth and is baptized shall be saved. Tanggalin mo ang mystery at magiging halo-halo, magiging sarsyado, hinalo sa champurado, hinalo sa sinigang. Anong lasa? Lasang suka yun. Amen. Ganun ang mangyari. That's why it's very important yung sinasabi ni Paul, yung prayer niya, to the acknowledgement of the mystery. Bakit ganun pala kahalaga yun? Ba't sinasabi niya, utterance may be given unto me, that I may make known the mystery of the gospel? Kasi kapag tinanggal mo yung mystery sa gospel, are you there? You will mix the program of the Old Testament to the New Testament. I-mix mo yan. Ang kaligtasan natin ngayon, paano? How to be saved? Ang Holy Spirit sa Old Testament, hindi tumitira. Ang Holy Spirit sa Old Testament, come and go. Sa panahon natin ngayon, sealed unto the day of redemption. Yan ang sinasabi natin,
mystery of the gospel. Kasi sa Old Testament, walang ganun mga kapatid. Ang Holy Spirit po doon, magre-reside, pwedeng umalis. Kay Saul, umalis nga eh. Ang prayer nga ni David eh, take not thy Holy Spirit from me. Nakuha nyo? May difference mga kapatid. Mahalaga po ito. Kapag tinanggal natin yung understanding ng mystery, mamimix out ang gospel natin. Ang ibahagi mo na ngayon sa sinesharan mo, alam mo, madali lang masave. Ano yung tinutukoy mo? ABC lang, ABC. Admit, believe, di pa natuwa, confess. Oh. So, kailangan niya i-confess. Ano i-confess niya? Kasalanan niya. Ma-confess niya ba lahat? Ano i-confess niya? So, kailangan i-confess mo yung kasalanan mo. Sige, lahatin mo na lang kung di mo maalala. Okay, na-confess niya na. Ligtas na ba siya? Kung ginawa mo yan ng buong puso mo, ligtas ka na. Anong ginawa niya? Yung A, B, or C? Lahat. So, yung C, kasama pala siya sa kailangan niyang gawin. O works yun eh. Hindi naman yun, di ba? Ang hindi lang po work doon is, he that believeth not. Okay? Sa Romans chapter 4. Ang believing is the only thing na hindi works. Okay? To believe is not a work. Sabi niya, Romans 4. I'm describing to you what is the mystery of the gospel para maging aware tayo mga kapatid. Okay? Kasi napakahalaga po. Ito rin yung pundasyon, kaya yan din yung number 1. Okay? This is the foundation. Romans chapter 4. Ano sabi niya? Verse number 4. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace but of debt. Verse 5. But to him that worketh not. Sa kanya na hindi gumagawa. Pero ano daw? Believeth on him that justifieth the ungodly. His faith is counted for righteousness. Maliwanag ba? He that worketh not. Paano masave sa panahon natin ngayon? Not of your works. Pero, anong sabi ng Bible? But, believe it. But believe it on him that justified the ungodly. His faith is counted for righteousness. So, ang way para masave tayo sa ating panahon ngayon is not to be working. Hindi mo kailangan gumawa para masave. Ang kailangan mo lang ay maniwala. And believing is not a work. Believing is not a work. Hindi ko kayo gustong guluhin, pero action ang believing, pero hindi work. Kasi kung sa verb lang, action word man yan. Tama? Action word ang believing. Kasi may ginawa ka, pero hindi nga siya gawa na may contribute ka eh. Kasi ang believing, ang simple, ginawa mo lang, ito rin yan eh. Acknowledge mo lang. Tanungin ko po kayo, alam niyo po na papasok yung bagyo, tama? Yung bagyong Uwan. Alam niyo po yon na may bagyong paparating, tama? Alam natin lahat yun. Ano ginawa mo? Ano bang nangyari? Paano mo nalaman? Sa Facebook, halimbawa, nagtitingin ka, nag-scroll ka, tapos nakita mo, may balita. Ay, may bagyo daw paparating, ganyan. Anong ginawa mo tungkol sa bagay na yun? Naniwala ka lang. Nakita mo ba? Nakita mo ba yung bagyo talaga na paparating? O satellite lang yun? Tapos yung mga based lang sa mga graphs na ginagawa ng Pag-asa. Na itong araw na to, nandito siya, dito, hanggang dumating sa mainland. Tama? May ginawa ka ba? May kinontribute ka ba doon? O pinaniwalaan mo lang? Wala kang ginawa. Tama? Pinaniwalaan mo lang. Pero may action ka pa rin. Ano yung action mo? You believe. You acknowledge na merong storm na paparating. Pero that doesn't mean may kinontribute ka. Wala ka namang ginawa doon eh. Naniwala ka lang sa report ng Pag-asa. Ito, sabi nila, dito po yung bagyo. Okay? 170 km per hour yung bugso niya, yung wind, ganto-ganto. Tapos paparating na yan sa Pilipinas. Ganun lang siya. At dahil sa report na yon, naniwala ka, ay kailangan pala mag-ingat kami. Ay kailangan pala hindi kami maggala ngayong gahapon. Kasi ngayon ang dating dito sa Zambales. Ganun, di ba?
Believing the gospel, yan po ang kaligtasan sa ating panahon. Kapag pinaniwalaan mo yung ginawa ni Kristo, hindi ka gumagawa. Kasi ang gumawa, si Kristo. It's not my work, it's not your work, it is the Lord Jesus Christ's work on the cross. His death, burial, and resurrection. Yung kanyang kamatayan doon sa krus, yung dugo, pagtigis niya para sa ating mga kasalanan, pagkalibing, sa ikatlong araw na buhay na magmuli, yan yung mensahe na dala-dala natin. And how do you present that gospel? By ABC? No. By believing that gospel alone. Kapag pinaniwalaan ng tao yung ginawa ni Kristo para sa kanya, makamit niya ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sumobra lang yun eh. Kapag AB lang sana. Amen. AB, ligtas na yung tao. Bakit? Na-admit niya na makasalanan siya. Kailangan talaga, ma-admit mo. Kasi paano ka ililigtas ng Panginoon kung di ka naman sinner? How could you be saved kung di ka naman makasalanan in the first place? Kasi pumunta ang Panginoon sa sanlibutan to save sinners, of whom I am chief, sabi ni Apostle Paul. So without acknowledging, kaya maraming hindi maligtas, alam ko napakinggan nyo na rin po ito, pero kaya marami ang hindi naliligtas dahil ayaw nila umamin na sila ay sinner. So walang problema, admit mo. I-admit mo. Okay? Admit that you're a sinner, walang problema. Ano na gagawin niya next? Oh, believe. Anong paniwalaan niya? The death, burial, resurrection of Christ. Anong sabihin mo sa kanya pagkatapos? Kailangan niya pa ba i-confess? Kung ang tao mag-confess after he believed, walang problema. Pero hindi ikaw magbigay na i-confess niya. Kung ang sinabi niya sa'yo, ganun lang pala kadali maligtas. Oo, sir. Paniwalaan mo lang. At ang sagot niya pa sa'yo, salamat ha. Kasi ang paniwala ko talaga matagal na. Kailangan maging mabuting tao lang ako. Kailangan dumalo ako palagi sa panambahan. Kailangan hindi ako mabibigo sa pagbibigay ng abuloy. Kung ganyan ang kanyang paniwala, at magpasalamat pa siya sa'yo, salamat sir at napaliwanag mo sa akin. Maniniwala lang pala ako. Nagko-confess na siya eh. Tama? That in itself is a confession. Anong kinonfess niya? Na mali yung pininiwalaan niya dati at ang tama, paniwalaan mo lang ang ginawa ni Kristo. Amen. Walang masama po sa confession ha. Amen. Walang masama dyan. Kasi ang confession simply, kung anong laman ng puso, malaman mo sa dila. Kung ano ang pinaniwalaan niya sa kanyang sarili, sinasabi niya lang sa iyo eh. Pero ipapakonfess mo ka kanya, galing din sa iyo, baka hindi pa yun nasa puso niya. Nandiyan po tayo? Dapat, ang sabihin niya, kung ano laman ng puso niya. Kung sabihin niya sa'yo, sir, salamat kasi naintindihan ko. Ang ginawa lang pala ni Kristo ay sapat na. Di ko na kailangang gumawa. Salamat sa Panginoon. Yung confession niya, consistent sa kanyang belief. When you believe the gospel, dapat consistent sa kung ano i-confess mo. Kaya lang, ang problema, kapag nag-testimony, yan na, dun mo malaman kung isang tao talaga. Okay? Di mo masure na 100%. Pero malaking chance na maintindihan mo kung anong pinaniwalaan ng tao sa sinasabi niya. Testimony. Ang testimony niya, okay, church, mag-testimony tayo kung paano tayo na-save. So, isa-isa. Ang isa nag-testimony, salamat po sa Panginoon. Nung naligtas po ako, naiwanan ko na ang alak, naiwanan ko na ang sigarilyo, naiwanan ko na ang mga mali kong ginagawa. Kaya walang masama doon. Dapat talaga iwanan yun. Pero paano ka naligtas? Sa pag-iwan? Sa pag-iwan doon? Hindi. Dapat ang testimony natin clear. What Christ did. What Christ did. Kapag ang testimony natin ng kaligtasan, hindi yung ginawa ni Kristo, at ang nasabi mo, yung ginawa mo, nasan kaya ang kaligtasan natin? Sa ginawa ni Kristo, sa ginawa mo? Yun ang nakakatakot. The mystery of the gospel, ini-explain ng maliwanag paano ang isang tao maligtas without works. Thank God. Amen. Kasi, salamat. Kasi, kung hindi dahil
sa katuruan na ang kaligtasan pala dapat walang gawa, marami mga kapatid nagtuturo din. Apostle Paul din sila. Romans din ang tinuturo nila. Pero bakit may halo? Bakit may mixture? Romans 3:10, Romans 6:23, yan ang din ang tinuturo. Pero bakit may halo? Ba't may kailangan ka pang gawin? Ba't hindi malinaw yung ginawa ni Kristo? Ba't hindi malinaw na yung ginawa ni Kristo ang dapat niyang alalahanin? Lest he believe in vain? Kasi hindi nila in-acknowledge, mga kapatid, yung mystery. Nakuha niyo po? Balik tayo, Ephesians 3. Ephesians chapter 3. Hindi tayo nakausog, no? Pero walang problema. Okay? I want to emphasize this kasi napakahalaga mga kapatid na maintindihan natin, hindi tayo nagturo dito dahil trip-trip lang natin. May dahilan kung bakit napakahalaga na maintindihan tong bagay na ito. Dahil kapag hindi mo in-acknowledge yung mystery, naku po, paghaluin mo ang hindi dapat magkahalo. Ephesians chapter 3. Ulitin natin, no? Verse 2, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word. Do you acknowledge tayo nabubuhay sa panahon ng biyaya? Amen. Mga kapatid, yung mga sakuna, yung mga dilubyo po, yung mga nangyayari, lindol, bagyo, bulkan, puputok, yung mga yan, mga kapatid, yan lang ang nature. Nag-grown din kasi yan eh. Pero hindi pa po natin nakikita kung anong gagawin ng Diyos sa tribulation period. The world had not yet seen how devastating those things are in the tribulation period. Kung meron man tayong nakitang ganyan, malala, ganyan, naku po. Sample pa lang yan. Pero hindi yan ang nakasulat sa Bible na mga mangyayari. Dahil yung mga mangyayari sa Bible, mga kapatid, 1/3 ng populasyon patay. Ganon katindi. Ganon katindi. Okay? Ephesians 3, sabi niya, the dispensation of the grace of God. Kaya tayo, mapalad tayo. Mapalad po tayo. Tayo nabubuhay sa panahon na malaya tayong maniwala sa Bible. Malaya tayong mag-aral ng Bible. Malaya tayong magtipon. Hindi po ganyan sa ibang bansa. Hindi po ganyan sa ibang bansa. Thank God sa biyaya niya sa atin. Okay? Kung tayo nabuhay-buhay sa panahon ng mga first century, second century Christian, naku po, hinahabol talaga sila. Kailangan nilang migrate para lang hindi sila mapatay. How that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel. This is our desire and prayer. No? Our attendance in this church does not equal salvation. Yung pag-attend natin, yung pagpunta natin dito every Sunday, hindi iyan ang kaligtasan. Pero kung yan yung maging bugso o dahilan para ikaw ay maligtas, glory to God. Kasi preach natin ng gospel eh. I-share natin ng gospel through preaching. Okay? Pero I want to make clear, hindi po pag-attend ang kaligtasan. May reliyon na nagtuturo niyan. Kailangan nandun ka sa loob. Pag nag-rapture at wala ka sa loob, di ka ligtas. Ibig sabihin mo, kailangan niya lang timingan kung kailan ang rapture. Huwag siya mag-church. Pag naano niya, ay yan ang rapture, saka lang siya mag-church. Kasi doon lang ligtas. Hindi ganon, mga kapatid. Salvation is not based on attendance. Salvation is based on believing on Christ. Kung tayo ay nag-a-attend ng simbahan na ito, salamat sa Panginoon. I'm blessed. And I hope ganun din kayo. Ganun din ang pakiramdam nyo.
Pero, hindi ba't nakakalungkot na tayo umaattend ng simbahan pero hindi mo sure na ikaw ay ligtas? You are still unsure that you are in Christ. You are still not sure kung saan mag-spend ng eternity ang iyong soul. Till now, hanggang ngayon, hindi mo pa rin sigurado kung saan mapupunta ang iyong kaluluwa. Oh, nakakalungkot po yun. Nakakalungkot po yun. Salamat sa Panginoon sa mystery of the gospel. Why? Salvation is simple. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Hindi ko sinabi na salvation is easy. Ang sabi ko, salvation is simple. Bakit? Kung easy lang ang salvation, ba't di ka pa rin save hanggang ngayon? Kasi hindi madali talaga eh. Hindi madali na mag-share ng gospel, hindi madali na kumbinsihin mo yung tao na magtiwala siya kay Kristo and that earthly things, amen, will be gone one day. Si Kristo lang pagtiwalaan natin, napakahirap kumbinsihin ng tao. Tama? Napakahirap po. Napakahirap magbahagi, napakahirap na ilagay mo siya from point A to point B. From the point na siya ay mapunta ng kapamakan to the point that he trusted in Christ, it's not easy. But salvation is simple. Believe on Christ. Believe on Christ. Kailan po yan nangyari sa atin? When was the time that we believe on Christ? Kailan yung pagkakataon na sinabi mo sa sarili mo, hindi na ako magtitiwala sa aking ginagawa? Yun lang pala. Si Kristo lang pala. And when I believe on Him, I have eternal life. Kailan yun? Kasi ang kaligtasan po, na-ascertain. Okay? Ang kaligtasan po, nasisigurado. Pwede mong ipinpoint, pwede mong masabi, I am saved. I am washed in the blood. I am going to heaven. I am trusting, already trusted in Christ. I am sure, kung ako man ay kunin ng Diyos, langit ang aking puntahan. Pwede yung matiyak. Pero kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin tiyak, that's the problem. The mystery of the gospel clarifies that. I-clarify niya kung saan mapunta ang ating kaluluwa. Napakasimple po, ano? Simple lang maligtas eh. Pero hindi madali. Hindi madali. Hindi madali dahil merong mga strongholds. Okay? Hindi madali dahil merong mga strongholds. Merong sins. Merong vices. Diba? Merong mga hindrances para hindi maniwala ang isang tao kay Kristo Jesus. But let me ask you, what is your hindrance to believe on Christ? Anong pumipigil sa atin? Okay? What is hindering us? Ano yung pumipigil sa iyo that until now, you are not saved? Remember this. Sinabi ko, yung attendance, di makapagligtas yan, di yan ang kaligtasan. Also, hindi porket part ka ng Shining Light Baptist Church, papunta ka ng langit. Amen. Dahil hindi naman dun ang kaligtasan. Ang kaligtasan nasa body of Christ. Kung ikaw ay saved, na kay Kristo ka, kung ikaw man ay nasa Shining Light Baptist Church o wala sa Shining Light Baptist Church, ang importante, nasa body of Christ ka. Kasi kung nasa body of Christ ka, saved ka. 100%. Walang dun, argument. Okay? Ang problema, nasa GC ka ng Shining Light Baptist Church, pero wala ka sa langit. Wala ka kay Kristo. Yan ang nakatakot. Amen. Nasa group chat ka, pero wala ka sa group of believers in Christ. Please, kaibigan, if now still you are not saved, assess yourselves. Ano natin? Tigan natin. Yung mystery of the gospel, yan po ang nagklaro. Kaya walang works ang kaligtasan. Wala. Wala kang part. Hindi mo kailangang mag-contribute. Okay? What you need to do is believe on Christ. That's what clarifies the gospel. Tanggalin nyo po, ulitin ko na lang sa pagtatapos natin. No? Hindi ko na pupuntahan yung iba.
Pagtatapos natin, tanggalin mo yung mystery of the gospel. Ang gospel natin, mix. Okay? Dalawa lang yan, mystery or mixture. If we will not acknowledge na merong mystery yung gospel, which yan yung nagdulot kaya tayo ngayon maniwala kay Kristo. At pag naniwala ka, buhay na walang hanggan na sigurado yon. Pag hindi natin pinaniwalaan, hindi natin na-acknowledge ang mystery, maghalo-halo po tayo ng bersikulo. Amen. Pero wala lahat yun. Wala kang pakialam lahat doon. Ang importante ngayon, kung ikaw wala pang pagkakilala kay Kristo ng tama, nag-attend ka lang sa church, matagal ka na nag-attend dito, pero hanggang ngayon, di ka pa rin talaga nagtitiwala kay Kristo. Hindi ka pa naniwala sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Para saan yung pagkakatuto mo ng Bible? Amen. Para saan? Ang dami ng verses na sabi, ang dami ng verses na turo sa atin, pero hanggang ngayon pala, hindi pa tayo saved. Bakit ayaw mong masave? At panghuli, sa ating mga save. Amen. Sa ating mga save. Kung save ka na, ba't ayaw mo ipagsabi si Kristo? Bakit hanggang ngayon, tikom ang ating bibig? Or ayaw natin paggalawin ang ating kamay para may ibang tao na makakilala kay Kristo? Mga kapatid, there is joy in serving Jesus. There is joy in serving Jesus. Amen. Busy tayo lahat, marami tayong ginagawa, may trabaho, may school, no problem. Amen. Ang Lord natin, nandyan. Tulungan niya tayo. Willingness lang eh. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Let's come to the Lord in prayer. Lord, thank you. Salamat sa pagkakataon na ito na ma-share, may bahagi, ma-preach ang iyong salita. Lord, despite the weather, thank you dahil nandito ang mga taong ito. But I pray for those who have not yet still trusted in Thee. Meron pa po mga naglilinger. They don't understand. Wala silang understanding until now ng gospel. I hope magkaroon po sila ng sense na maintindihan nila yung need of salvation. That there is a hell. That sin is in them. That they will pay for those sin kung hindi si Kristo ang nagbayad nun para sa kanila. Lord, we pray na sila po ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan at matagpuan lang yung solely kay Kristo, hindi sa attendance, hindi sa pagiging part ng shining light, kundi pagiging part ng body of Christ when we believe the gospel. Lord, I pray for them. I pray for those who have not yet trusted in Thee, kahit sa mga children, kahit sa mga bata po na nandito, na ngayon meron na silang knowledge of sin, meron na silang knowledge of the things of this world, nawa magkaroon sila ng knowledge of Christ, that they believe on Christ. But for us na meron na po, may katiyakan na ng kaligtasan, ng ibang taon na, Panginoon, wag nawa kami mamatay yung aming pananampalataya, spirituality. Help us, give us zeal, para po kami ay makapanumbalik sa sigla namin na maibahagi si Kristo. Na meron pa mga tao makakilala sa pamagitan din po ng witness na binigay niyo po sa amin. Ang buhay po namin wag masayang sa pamagitan lamang ng mga bagay ng sanlibutan at hindi po namin napagamit ng husto para sa inyong purpose. Lord, I pray for this church. Thank you. Meron kami anniversary conference this coming November 20 to 30. Prepare our hearts. Prepare us for these coming weeks. Handaan niyo po ang bawat isa that our ears will be attentive, magiging handa sa pakikinig. And help also the leadership of this church, O God, sa patuloy naming mga endeavors, sa outreaches na meron po kami. O God, help this church. Kayo po, Panginoon, mag-bless continually. Salamat sa kabutihan niyo po sa amin. In Christ's name we pray. Amen and amen.